Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Gokusen na napalabas noong 2009. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsisimula ang pelikula nang makita natin si Yamaguchi Kumiko, na kilala bilang Yami, na nagpahinto sa isang grupo ng mga kriminal na mang-hijack ng eroplano. Pauwi na si Yami mula sa isang school trip nang kumilos ang mga kriminal. Ginamit niya ang kanyang mabilis na pag-iisip at kasanayan sa martial arts para desarmahan sila at panatilihing ligtas ang lahat ng lumapag ang eroplano, na bigla ang pulisya nang makitang humihingi ng tawad ang mga kriminal habang papalabas sila. Ang mas nakakagulat, ipinakilala ni Chemi ang kanyang sarili bilang isang guro sa matematika sa Okado High School. Pagkatapos ng kaganapang ito, dahil sa katapangan ni Che, nakikilala siya sa buong bayan na pinupuri ng mga tao ang kanyang katapangan at lokal na balita, na sumasaklaw sa kanyang mga kabayanihan sa kanyang pag-uwi. Ang pamilya ng Ido, isang respetadong angkan ng Yakuza, ay malugod siyang tinanggap at inalok pa nga siya ng posisyon ng pinuno ng angkan. Gayunpaman, magalang siyang tumanggi. Si Yami ay pinalaki ng kanyang lolo, si Roo Kuroda, ang ikatlong henerasyong pinuno ng pamilya Ido matapos ang pagpanaw ng kanyang mga magulang noong bata pa siya sa kasalukuyang panahon. Ipinagpatuloy ni Yami ang kanyang trabaho bilang guro sa matematika, isang posisyong hawak niya sa loob ng 7 taon. Sa kabila ng pagharap sa mahihirap na mag-aaral, ang kanyang mga katrabaho ay nagtitipon sa paligid niya sa silid ng guro, na humanga sa kanyang kabayanihan sa eroplano. Vice Principal Seri. Maya-maya ay dumating si Goro at pinaalalahanan si Yami na manatili sa labas ng spotlight. Babala sa kanya na iwasan ang anumang higit pang atensyon na maaaring magbunyag ng kanyang Yakuza background. Sa panahong ito, dumating ang isang bagong estudyanteng guro na nagngangalang Old Gary Rio na ikinagulat ng lahat, kabilang si Yami. Nakilala niya agad ito bilang isa sa mga dati niyang estudyante mula sa Keurig noong high school. Masaya si Yami na makita siyang sumusunod sa katulad na landas, ngunit inamin ni Rio na nasa pagsasanay pa rin siya at hindi pa lubos na sigurado sa pagiging guro. Nang maglaon, ipinakilala ng Ami si Rio sa 3 klase ng DANA grupo ng mga mag-aaral kung saan siya responsable, na kilala sa pagiging pinakamagulo sa paaralan. Ang mga mag-aaral ay kilalang kilala sa paglakaw ng mga klase, hindi paggalang sa mga guro, at pag-aaway, na ginagawa silang palaging hamon para sa mga kawani habang papalapit sila sa silid-aralan. Nagulat si Rio nang makita niya si Hina nag-iisip ng sarili bago pumasok. Pagpasok nila, magulo ang klase sa hindi pinapansin ng mga estudyante si Yami hanggang sa tumaas ang boses niya para makuha ang atensyon nila. Malinaw na nagalit ang isang estudyante, binato siya ng bola ng tennis, ngunit mahusay itong naiwasan ni Yami at ibinalik iyon, na nakuha ang kanilang atensyon. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Rio bilang kanyang katulong. Ngunit ang mga mag-aaral ay hindi interesado sa pakikinig, na nakakadismaya sa Chemi. Sinisipa niya ang lata dahil sa pagkadismaya nang tumanggi silang makipagtulungan. Samantala, 5 lalaki na minsang tinuruan ng Chemi ang nanunood sa kanya at sa REU mula sa rooftop. Hindi nila maintindihan kung bakit gugustuhin ni Rio, na dating magulo, na maging isang student teacher sa Okado High School. Nang maglaon ay nakita nilang magkasama ulit ako at si Rio at nagsimulang maghinala na maaaring may nangyayari sa pagitan nila. Mabilis silang tumakbo para sabihin sa mga kaibigan nila sa isang food stall. Sa kanilang pagtataka, si Yang Mi at si Reyes ay lumabas. Sa parehong lugar, inaasar ako ng mga lalaki tungkol sa pagiging malapit sa isang lalaki na nakakainis sa kanya. Mukhang handa siyang hamanin sila, ngunit pumasok si Reyes at pinakalma siya. Ang grupo pagkatapos ay nakaupo ng magkasama at kumakain at nag-uusap tungkol sa kanilang buhay, nagtatawanan tungkol sa hobbies. Ang mga dating estudyante ay minsang tumaya na hindi siya maaaring maging guro sa ibang paaralan. Sa parehong oras, ang ilang mga mag-aaral mula sa Class 3D ay pinagbantaan ng isang gang na tinatawag na Black Skull Motorcycle Gang, si Raiden Taji. Ang isa sa mga estudyante ay humakbang upang ipagtanggol ang kanyang mga kaklase at nagawang itaboy ang mga miyembro ng gang. Kalaunan ng gabing iyon, Yang Mi, inanyayahan si Rio sa kanyang tahanan upang uminom kasama niya at mga miyembro ng pamilyang Ido. Gusto daw niyang makisalo ng inumin sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, nakatulog si Yami. Umalis sa Rio at Osaka. Patsu, isang miyembro ng pamilya Ido upang makipag-usap. Inamin ni Rio na minsan nakakainis si Yami, pero ibinahagi rin niya kung gaano siya natuto sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga aralin ay nagbigay inspirasyon sa kanya na nais na maging isang guro na katulad niya.
Kinabukasan, hindi inaasahang tumakbo si Yami sa dalawa sa dati niyang estudyante, sina Tiki Dekada at Hugo Costa, habang dumedalo sa campaign speech ni Kay Cantaro. Isang kilalang tao sa mundo ng IT na tumatakbo para sa halalan. Humanga si Yami sa personalidad ni Quinta, nakita niya ang pagkakatulad niya at ng dati niyang kasintahan. Excited. Nagmamadali siyang umakyat sa entablado upang ipakita ang kanyang suporta para sa kanya, ngunit ang kanyang sigasig ay medyo labis at kailangan siyang hilahin ni Kada at Koska palayo sa karamihan. Samantala, sa Okado High School, lumilitaw ang Black Skull motorcycle gang na hinahanap ang mga estudyanteng bumugbog sa isa nilang miyembro noong nakaraang araw. Ang kanilang presensya ay nakakakuha ng atensyon ng maraming usiserong estudyante na umaalis sa kanilang mga silid-aralan upang makita kung ano ang nangyayari. Nakaramdam ng pagkabalisa si Vice Principal Goro, mabilis na tumawag ng pulis para humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, bago lumala ang mga bagay, nagpa siya ang mga miyembro ng gang na umalis sa paaralan mamaya. Tinawag ni Goro si Suji at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang opisina, pinagalitan sila dahil sa pagkakasangkot sa isang gang ng motorsiklo. Sinubukan ng isa sa mga kaibigan ni Su na ipaliwanag na sinusubukan lamang nilang tulungan ang kanilang mga kaklase na binubuli ng gang. Tumanggi si Goro na maniwala sa kanila hanggang sa kumbansihin siya ni Yami na nagsasabi ng totoo ang kanyang mga estudyante. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, sinisisi pa rin ni Goro si Suji at ang kanyang mga kaibigan at iminumungkahi pa niya na huminto si Yami sa pagtuturo kung magdudulot pa ng gulo ang mga estudyante. Si Yami, gayunpaman, ay tumangging umatras. Matindi niyang ipinagtatanggol ang kanyang mga estudyante. Handang protektahan sila kahit na ito ay nagkakahalaga ng kanilang trabaho. Si Takasuji at ang kanyang mga kaibigan ay namangha sa kanyang katapatan at suporta pabalik sa silid-aralan. Taka, hindi mapigilan ni Suji na isipin ang babala ni Gore kay Chemi. Ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang mga kaibigan o maramdamang may utang siya kay Chemi. Nagpasya siyang mag-isa na pumunta sa hideout ng Black Skull Gang para ayusin ang issue. Pagpasok ni Chemi sa classroom kasama ang OU para magturo, nalaman niyang si Takasuji ay humarap sa gang ng mag-isa. Pinagalitan niya ang klase dahil hinayaan niyang mapunta sa panganib ang kanilang kaibigan bago nagmadaling lumabas para hanapin siya. Ipinaalala ni Ryo sa mga mag-aaral kung gaano kahalaga na tumayo sa tabi ng kanilang mga kaibigan at suportahan ang isa't isa sa Black Skull Gangs. Hinarap ni Hideout Takasuji ang gang na nagsasabi sa kanila na iwanan ang kanyang paaralan ng mag-isa at direktang harapin siya nang makitang nag-iisa siya. Inatake siya ng mga miyembro ng gang pagkatapos ay yumanig sa lugar ang isang malakas na pagsabog. Sa pagbagsak ng bahagi ng pader, hiniling ni Yami Beren na palayain ng gang si Takasuji. Nilabanan niya ang gang ng walang takot gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts para desarmahan at pabagsakin ang ilang miyembro sa pamamagitan ng matulin na mga sipa at suntok, muling gumamit ng mga hakbang sa pagpapabagsak sa iba at pagprotekta kay Takasuji. Ang mga miyembro ng gang na nalulula sa lakas ni Wyatt muling paggamit ng determinasyon ay tuluyang umatras. Iniwan si Takasuji ng ligtas. Di nagtagal pagkatapos ng Takasuzis, dumating ang mga kaibigan at nakita siyang nasaktan ng husto. Habang naghahanda si Yami na umalis, nagpaalam siya sa lahat kinaumagahan. Masayang nagulat si Yami nang magiliw siyang binati ng isang estudyante mula sa Class 3D sa bakuran ng paaralan. Ang maliit na pagkilos na ito ng kabaitan ay nagpapasigla sa kanyang espiritu na nagpapidama sa kanya na pinahahalagahan. Nagsisimula siyang mangarap ng gising. Iniisip kung ano ang mangyayari kung ang lahat ng kanyang mga mag-aaral sa Class 3D ay maganda ang ugali at palaging nakikinig sa kanya. Ang kanyang daydream ay biglang naputol ni Takasuji, na nagpapaalala sa kanya na malapit na siyang makaligtaan ng isang mahalagang pulong. Nawala sa isip si Yami at nagmamadaling pumunta sa Teacher's Lounge. Sa pagpupulong ng guro, dumating ang dalawang pulis na may dalang balitang nakakaligalig. Iniulat nila na tumakbo si Kama. Isang dating estudyante ng Okado High School ang sangkot sa aktibidad ng ilegal na droga. Sa una ay nagdududa ang mga guro, ngunit ipinaliwanag ng mga opisyal na si Ren ay nahuli sa isang pagsalakay sa isang lugar na pinaghihinalaang isang pasilidad ng pag-iimbak ng droga. Nang marinig itong si Yami na naging homeroom teacher ni Wayne ay nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na ibunyag ang katotohanan, kahit na nakakagulat ang balita, naniniwala siyang may higit pa sa kwento at determinado siyang alamin kung bakit. Nakisali si Ring mamaya. Tumungo si Yang sa lungsod upang maghanap ng kapahamakan. Habang tumitingin sa paligid, nakasalubong niya ang ilan sa mga dati niyang estudyante na kaibigan ni Roon. Pumayag silang tulungan siyang mahanap siya. Dahil siya ay nawala, sila ay naghiwa-hiwalay na naghahanap sa bawat lugar sa lungsod kung saan karaniwang tumatambay, umaasang mahanap siya sa gabing iyon.
Habang pauwi ang OU, dumaan siya sa Class 3D at nakarinig ng kakaibang ingay mula sa loob. Nagtataka. Pumasok siya para tingnan at nakita niyang natutulog ang mga rin sa silid-aralan. Ginising siya ni Rio at kinukumbinsi siyang magsalita para agawin ako sa mga nangyayari. Hindi nagtagal pagkatapos dumating sa silid-aralan ang mga kaibigan ni Yami at Ren na naghahanap din sa kanya pagkatapos malaman ang kanyang kinaroroonan. Gamaan ang pakiramdam ni Yami nang makitang ligtas si Ren, ngunit nabalisa si Ron. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang mabigitan siya ng kanyang mga problema dahil pakiramdam niya ay palagi niya itong pinapabayaan noong estudyante pa niya ito. Inaalo siya ni Yami, tinitiyak sa kanya na nandyan silang lahat para suportahan siya anuman ang mangyari. Nang marinig ito ay bumukas si Ren at inamin na niloko siya. May nag-alok sa kanya ng mataas na sweldong trabaho para maghatid ng mga pakete at tinanggap niya ang trabaho para makatulong sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit nang subukang huminto ni Ron, binyantaan at sinaktan siya ng tao na pinilit na patuloy siyang magtrabaho para sa kanila. Pinayuhan ni Yami si Ron at ang iba pa na mag-ingat at lumayo sa anumang gawaing kriminal upang protektahan si Ron. Inaanyayahan siya ni Yami at ang kanyang mga kaibigan na manatili sa kanyang bahay pansamantala nang hindi inilalantad ang kanyang kasiyahan. Mamaya, habang nagpapalam si Yang Mi sa mga miyembro ng Rio ng Ido family, lumapit sa kanya na may nakakabagabag na balita. Si Quinta, ang politikong hinahangaan niya ang nasa likod talaga ng pagkakasangkot ni Re sa negosyo ng droga. Ang galit na Yang sa akin, ay nagpa siya na harapin si Quinteron na marinig. Ang pag-uusap ay nagpipilit na sumama. Gumawa sila ng plano na harapin si Kentaro sa kanyang opisina sa susunod na araw kung saan nakatakda siyang magbigay ng campaign speech. Kinaumagahan, nalaman ni Yami ang tungkol sa plano ni R na harapin si Kentaro at nag-alala. Mabilis niyang sinubukang pigilan siya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Oga Yamato na kasama ni Ron na natatakot para sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yado ang kanyang mga babala at patuloy na nanunood kay Quinto mula sa malayo na nakakaramdam ng pagkataranta. Nagpa siya si Yami na sundan sila, ngunit nang malapit na siyang umalis, dumating si Rio sakay ng kanyang motorsiklo, handang kunin ang opisina ng kanyang tot-ara. Sa gusali ng opisina ni Quinta, masigla at magulo ang kapaligiran habang isinasagawa ang paghahanda para sa isang live campaign event na ipapalabas sa pambansang telebisyon para makapasok. Sina Yami at Rio ay nagbalat kayo bilang mga taga-suporta habang naghahanap ng tumakbo sa Yamato. Nagulat si Yami sa kanyang Tsuchi Hikaru, isa sa kanyang mga dating estudyante na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang assistant ng isang cameraman pagkatapos ng isang mabilis na reunion. Ipinagpatuloy ni Yami at Rio ang kanilang misyon nang hindi alam na nahuli sila sa kamera ng mga mamamahayag na nagko-cover sa kaganapan ni Quinto noong Okado High School. Laking gulat ng kanilang mga katrabaho nang makita sila sa live na TV. Sa kalaunan, narating ni Yami at Rio ang bodega ng iligal na droga ni Quinta. Sa loob ay nakita nila si Yato at ang iba pa na nag-iinspeksyon sa mga kahon na ginamit sa paghawak. Galit na binasag ni Ron ang isang estatwa na nagpapakita ng mga nakatagong droga sa loob. Bigla silang nadiskubre ng alipors ni Quinta at itinutok ang kanilang mga sandata sa grupo, ngunit bago pa sila makakilos, sumilip si Ami mula sa likuran at ibinaba ang alipors saving Ron at ang iba pa. Sa tamang panahon. Habang ang kampanya ni Quinta ay patuloy na ipinapalabas sa pambansang telebisyon, lalong lumaki ang galit ni Y. Determinado siyang hindi siya makatakas sa kanyang mga krimen. Nagpa siyang harapin siya ng mag-isa. Umalis siya sa Rio upang manood, masakop at ang iba pa, at bumalik sa kaganapan sa isang dramatikong hakbang. Bumagyo si Chemi sa entablado sa gitna ng pagsasalita ni Quinta, na ikinagulat niya at ng mga manunood. Ang mga manunood ay humihingal sa hindi makapaniwala, ang ilan ay nagbulang-bulungan at pagkalito habang ang iba ay inilabas ang kanilang mga telepono upang i-record ang hindi inaasahang eksena. Walang pag-aalinlangan, inilantad niya si Quinta bilang utak sa likod ng singsing ng iligal na droga na lumikha ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Ang malaking screen sa itaas ng entablado ay kumikislap na may mga larawang nagpapakita ng lokasyon ng imbakan ng droga ni Quinta, na ikinagulat ng lahat habang ang mga tao ay nagmamadaling umalis sa kaganapan. Desperado na inutusan ni Kintaro ang kanyang alipors na hulihin si Yami kahit na mas marami ito. Gumamit muli ng mga hakbang sa pagtulong sa pagkuha ng mga hit mula sa lalaki ni Quinta para protektahan siya. Di nagtagal pagkatapos dumating ang mga dating estudyante ng ko upang tumulong, ngunit sinabi niya sa kanila na manatili, ayaw silang masaktan. Iniipon ang kanyang lakas. Isa-isang nilabanan ni Komi ang alipors ni Quinta hanggang si Kintaro na lang ang nananatiling na corner at tinutukan siya ng baril sa labas ng gusali. Takasuji.
Ang isa pang mag-aaral mula sa Class 3D ay sumusubok na sumugod sa tulong. Samantala, sa loob ay sinubukan ni Yami na hikayatin si Quinten na itigil ang kanyang mga kriminal na gawain. Ang kanyang mga salita ay tila umabot sa kanya, at sa ilang sandali, ang mga estudyante ni Quinten at Yami ay naantig sa kanyang habag. Sa sandaling ganap na armado, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan na natatakot sa buhay ni Quinta. Sinubukan ni Yami na kumbansihin ang mga pulis na huwag siyang barilin. Sa kalaunan, si Quinte ay naaresto habang siya ay pinalaya. Sinabi niya sa lahat ng mga mag-aaral ng Yami na sila ay maswerte na magkaroon ng isang bearong tulad niya na may luhang umaago sa kanyang mukha. Nagpapasalamat si Yami sa kanyang mga mag-aaral sa palaging nakatayo sa kanyang tabi at lubos na nagpapasalamat sa kanilang suporta. Isang araw habang papunta siya sa paaralan, nakasalubong ni Yami ang ilan sa mga dati niyang estudyante na matagumpay na ngayon sa kanilang mga karera. Ang makita kung gaano kahusay ang kanilang ginagawa ay nakaramdam siya ng pagmamalaki pagdating niya sa silid ng guro. Siya ay yumuko kay Vice Principal na si Goro, humihingi ng paumanhin sa problemang dulot ng paglalantad sa mga ilegal na gawain ni Quinta. Sa kanyang pagtataka, tumugon si Goro ng may pagmamalaki. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga aksyon ay ginawang mas popular at iginagalang ang Okado High School, na nakaakit ng higit na atensyon sa paaralan. Pagkalipas ng ilang araw, malapit nang matapos ang pelikula, ito ay muling ginamit. Huling araw ng kanyang internship sa pagtuturo. Binigyan siya ni Goro ng isang espesyal na takdang aralin at tinanggap ito ng OU ng may determinasyon, sabik na matapos ang kanyang gawain. Pagkatapos ng mga klase sa araw na iyon, nagpasya si Yami na dalhin ang kanyang mga mag-aaral sa klase ng 3D sa labas upang maglaro ng sipa sa lata sa field. Sa una, marami sa kanila ang hindi interesadong maglaro, ngunit nang pumayag si Takasuji na sumali, ang iba sa klase ay sumusunod sa kanyang pangunguna patungo sa field upang maglaro ng magkasama bilang isang grupo. Ang simpleng larong ito ay nagiging sandali ng pagkakaisa habang ang mga mag-aaral ay nagbubuklod at nag-e-enjoy sa kanilang oras kasama si Yami. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.